Magandang umaga, Life Giver Church. Tatayo tayong lahat. At habang tumatayo ka, papalakpakan mo ng malakas ang Diyos. Amen. Sabi ni David sa awit 145:3, dakila ka, Yahweh, at karapat dapat na ika'y purihin. Amen. Life Giver Church, handa ka na bang pagpurihan at dakilain si Yahweh? Sabay-sabay nating awitan. Come on. Clap your hands. Pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh. Awitin natin. Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sabay-sabay! Si Yahweh ang ating Diyos. Amen! Pinupuri ka namin, Yahweh! Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Sabay-sabay natin uwitin. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Palakpak natin ang ating mga kumain. Come on! Make it louder for the Lord. Come on! Hallelujah! Sabay-sabay nating awitin. Pagpapala'y pumupuhos na sa Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Amen! Yahweh, Sigaw ng lahat ng kilala. Yahweh, Hallelujah! Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh,
Sino po dito ang nararamdaman presensya ng Diyos sa lugar na ito? Amen. If you believe in that, bakit hindi mo itaas ang iyong mga kamay? Sabi sa mga awit 33:12, mapalad ang bansang si Yahweh, ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Right now, let's worship. Pagpurihan natin ang nag-iisang Diyos ng Pilipinas, nag-iisang Diyos ng Life Giver Church, ang nag-iisang Diyos ng buhay. Sumasamba sa'yo ang aming bayan, pinupuri, tinataas, dinadakila ang aming puso ay isang natin ang ating mga kamay. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Magaling ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang o Diyos.
very last time, only your voices. Bakit hindi mo palakpakan ang nag-iisang Diyos ng Life Giver Church, na nag-iisang Diyos ng Pilipinas, na nag-iisang Diyos ng buong mundo? Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! Lord, this is our praises and worship. We love you, we thank you, and we praise you. In Jesus' name, and everybody say, Amen, Amen, and Amen. Thank you, Life Giver Worship, for that spirit-filled worship. Hello, Life Giver family. I am Rhea Almanzor, and I am here to share to you my life-giving testimony. So, I was a student po when I first encountered God. Isa po ako sa estudyante na nag-e-excel sa school. So, masaya po ako sa mga nakukuha kong grades. Natutuwa po ako na akyat baba yung mga magulang ko sa stage. And, yun po, para sabitan ako ng medals. And sa totoo lang po, sila talaga yung dahilan kung bakit ako nag-e-excel sa buhay as a student. So, di po kami mayaman, namumuhay po kami ng sakto at simple lang. Pero, nangangarap po ako na balang araw, yun, magiging, parang aahon po kami sa kahirapan. So, kaya po ako nagpupursige at nag-e-excel. So, syempre, ang buhay estudyante po nakakapagod, di ba? Sa mga students pa na nandito sa umaga, di ba? Aral sa umaga, aral sa gabi. And pag estudyante ka po, ang grades mo ang lahat. So, my grades was my everything. Kaya minsan napapaisip ako na, what's next after makatapos nga ako? So, syempre, magtatrabaho, mag-aasawa, tatanda, at mamamatay. So, I was 15 years old at that time and I was thinking of all of these things. So, ganito po nagsimula yung tanong ko sa buhay. So, ito na lang ba talaga yung buhay ko? Yun na lang ba yung mangyayari sa akin? So, ayun po, I realized ayoko po na mamatay ng ganun lang. And I believe that there is something beyond excelling in school. So there's more to life than just being sent to school and then to work after. Diba? And because of this desire, dito na po ako inenkwentro ni Lord. So isang araw, permitted by our school's admin, dumating po ang Puso Movement na dati pong history makers. So nag-room to room po sila, like our campus missionaries, they shared about life, and this preaching, they shared also about the word do nots. So, sa mga nakakaalala po nun, do not worry, do not set your heart on worldly things, and do not be afraid. So, kapag estudyante ka po na ang grades is your everything, tapos may exam 2 weeks before, di ba? Tapos dumating yung si Ate Faithy, sabihan kanya ng do not worry, do not be afraid. So, syempre, kung estudyante ka, di ba, maniniwala at sasama ka agad. So this motivated me to commit to Life Giver Church hanggang sa ma-share na po yung life sa akin. And I was connected with Life Giver Mentor. So Pastora Jamie was my spiritual mentor. Hanggang ako po ay nakapag-life retreat and there I found, accepted, and experienced Jesus. I surrendered my life to the Lord. At dun ko po natutunan ang even ang concept ng giving. So I learned that whatever I received, it all came from the Lord. I acknowledge that each blessing is 100% His. So my tithing is not me giving my 10% to God, but it is God giving the 90% to me.
Di ba parang sino ba ako, Lord? Bakit ibibigay mo yung 90% mo? Di ba? But first, it was 100% yours. So I gave to the Lord what is due to Him. So nagsimula po ako sa maliliit na allowances at money rewards na natatanggap ko. And then I desired to be excellent in giving as well. So before, I excel for my own good personal reasons, but after my encounter, I started to live excellently for God. And this continued po hanggang maging college ako, hanggang mag-work. So nakapag-aral po ako, I enrolled in, so nag-aaral po ako sa college, but I was also enrolled in School of Discipleship. So, I was studying hard, di ba? Business maths, pero mas harder po yung pagwiwin ko kay Lord. And even si Coach Carl po na-invite ko sa organization namin to preach the Word of God. And this is all because what God has done in my life. So, I followed God and His blessings followed me. Sabi ko nga po sa inyo, di kami mayaman, pero nakagraduate po ako na si Lord po ang nagbayad ng tuition ko. Yan, so, hindi kaya ng magulang ko pag-aralin ako, pero kayang-kaya ni Lord. So, I actually, I got a full scholarship. By God's grace, I became a Dean's Lister at I finished my business and accounting course by the grace of God. So, then po I worked in a small audit firm and then while also assisting and serving in life groups. So sa mga young pro na nagtatrabaho, hindi po kayo kinreate ni Lord para magtrabaho lang. Diyan. So I was also serving God while working. Then I transferred to one of the big audit firms po, where I recently resigned as a senior auditor. And still, here I am, from high school to young pro, and I am clinging to the Lord. So I am still serving Him in Triumph Day Life Group, in Life Giver BGC, and I was commissioned to win the young professionals back to the Lord. So yun po ang purpose ng buhay ko. So I am also now serving in Connect Ministry. I am busy pleasing the Lord in my life. So kung may gagawin ka sa buhay mo, hindi ka lang mag-aral, di ba? Hindi ka lang mag-excel sa school, magtrabaho, di ba? Please the Lord in your life. So Life Giver Church, I want to encourage you, please God first in your life. Alam na alam ko po yung kabisihan ng estudyante. Alam ko ang workload ng mga young pro. But again, unahin po natin si Lord. There is joy and wisdom in it. So even sa giving po natin ngayon, I hope it is excellent and it is pleasing to God. So again, church, I am Rhea Almanzor and I am a life giver. Let's give. Morning po sa ating lahat. Okay lang po ba? Tatayo po muna tayong lahat. Tapos gawin natin, magsuguran to sa itong side natin, de biro lang. Kamayan po tayo. No? Sige po. Yan.
5 tao, welcome nyo sa church. Ayan. Lalo yung may mga green, may mga green heart stickers. Ayan. Kahit yung mga malalayo po, kawayan nyo na lang pag medyo malayo po sa inyo. Ayan. Ayan. Welcome po sa Life Giver Church. Okay. Pwede na po tayo umupo. Parehong-pareho po kami ni Rhea nung kabataan ko eh. Lagi siyang sinasabitan ng medal, di ba? Ako naman, yung tatay ko, lagi akong sinasabit sa bintana namin. Sobrang kulit ko. Medyo may pagkakahawig naman, pero kabilang side lang ako. Ayan. Ako po si Miko Fernandez. Isa po ako sa pastor ng Central. Ako po ang may hawak ng Commonwealth. Ayan. Hindi nyo na po sila nakikita ngayon. Pangilan-ngilan na lang po sila dahil nasa 6 p.m. po sila. Ayan. Yon, praise God. Last June 13, isang matinding pangyayari ang yumanig sa Middle East. Sino po ang nakakaalam, nakarinig, at balita. No? Sinimula ng Israel ang Operation Rising Lion. Sila po ang nag-start ng away. No? Airstrike sa mismong puso ng Iran. Since then, grabe ang palitan ng missiles and drones. And later this week lang ata, no? Na medyo nagkaroon ng halt na hinto. Na, alam niyo na, missiles, drones, 90% daw na intercept. Grabe Israel, no? Siguro sa Pilipinas yun, 90% pumasok. No? Tama ba? May mga nagjo-joke sa Facebook, mamaya, sana biglang lumiwanag, may mga ganun. Siyempre, pag biglang lumiwanag, alam mo na yun, no? Tama ba? No? Well, yung nangyari na yun, hindi lang siya tumama sa mga military sites, kung hindi sa mga kabahayan, hospital, at buhay ng mga inosente. No? Sa Iran, maraming lungsod tulad ng Isfahan at Tehran ang pinasabugan. Daang-daang sibilyan ang nasawi, libo-libo ang sugatan, at ang mga hospital ay puno ng pasyente. No? Nakakatakot. Ready ba ang Pilipinas sa ganyan? Marami naman tayo dyan, ba? May mga hindi tayo namamatay. Si Cardo, tumatalon ng building, hindi napipila, no? Kaya niya siguro yan. Tama ba? May mga pamilyang malayo sa gera noon, ngayon ay nagtatakbuhan, walang kasiguruhan. No? Sa Israel naman, sunod-sunod din ang atake mula sa Iran, tinamaan ng Socorro. Ito po ay isang medical center, napakalaki, isang malaking hospital at maraming bata at staff ang nasugatan. Sarado ang mga schools, puno ang mga shelters at araw-araw ay may tunog ng sirena at takot. No? Mga kapatid, higit pa po sa missiles ang epekto ng digmaan. No? Ito ay sumisira ng tahanan, ng kinabukasan at ng tiwala. Lahat tayo, no? Lalo ang Pilipinas, anong kakayanan natin na makipaggera? No? Tama ba? Kaya lang natin mag-type sa keyboard natin habang nasa bahay at maging keyboard warrior. Tama ba? Yan lang ang kayang gawin ng Pinoy. At sana lahat ng chismosa iuna i-frontline paggera para baka gumana yung bibig nila. Hindi gagana kaya, no? Hindi siguro, no? So gera sa bansa, gera sa buhay, at gera sa isip at puso. So ano ba alam niyo po, bilang mga Christians, tayo rin po ay may kanya-kanyang gera. Tama ba? Hindi mo na kailangan lumayo at makisali pa sa Israel at Iran. Hindi mo na kailangan gumitnado, no? Lahat tayo everyday, we have our own battles. And wars, tama ba? Yung katabi mo, tignan mo, tahimik lang yan, pero grabe, digmaan yan. Lalo mga lalaki. Yung mga lalaki kasi, kadadaan lang ng Father's Day. Yung mga yan, tahimik lang yan, no? Tulala, nagdadrive, pero grabe nasa isip niyan. Gustong bumuo ng ng isang magandang pamilya, ng isang magandang ministry. Ganyan tayo, no? Amen. Ganon rin ang mga babae, no? Sila po ang sumasalo ng stress ng katahimikan ng asawa nila. Tama ba? No? So lahat tayo, sa loob pa lang ng bahay, meron na tayong gerang kinakaharap, no? Kaya ang tanong ngayong gabi, ngayong umaga pala, no? Baka kasi lumiwanag, no? Hindi. No? Ngayong umaga, bakit may gera? Yan ang tanong madalas, tama ba? Bakit kaya nagkakagulo, no? Pero magandang tanong is, kapag ang gera ay nasa harapan mo na, tas ramdam mo na malapit na sa'yo, or ikaw mismo humarap sa matinding gera, ano ang kailangang ihanda
upang hindi lang makaiwas, kung hindi, manalo talaga. Amen? This morning, sino po ang gustong manalo sa personal na gera niya? Taas ang kamay. Amen? Dalawang kamay nga, dalawang kamay. Yan, amen. Tandaan niyo yung posisyon na yan. Gagamitin natin mamaya. Amen, no? Hindi ko lang sure kung matatapos ko tong preaching ko kasi feeling ko kanina pa may nakatutok sa akin na barel, no? I'm not, no, talagang tinutok ata sa akin nung gumawa ng PowerPoint. Joke po yun para lang matawa kayo. Amen. Yuko tayong lahat, pray tayo bago tayo magtuloy-tuloy. Lord, maraming salamat. Samahan mo kami. I hope, Lord, marinig ka namin today. And mabitawan namin mga bagay na dapat namin bitawan, mga pinapabitawan mo sa amin. Today, makapag-decide kami. And yung mga bagay na dapat namin ma-acquire sa salita mo, itanggapin namin buong puso. Kami po ay nananalig sa inyo at hinihingi po namin ang inyong presensya ngayong umaga. Samahan mo kami. Lahat po ng tao makakakinig, Panginoon, ay magbabago ang kanilang isipan, magbabago ang takbo ng kanilang buhay simula sa oras na ito. Maraming salamat po. Mahal ka namin. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. 2 Chronicles 20, verse 1 to 22, medyo mahaba. Hindi ko na po siya dedetalyehin, no, word for word. Ikikwento ko na lang, but you can have your reference po sa ating screen, no? Sa kaharian po ng Juda, dumating ang isang balita na parang kulog, no, na parang kidlat, sobrang bilis. King Jehoshaphat, may paparating na malaking army mula sa Moab, Ammon, at Seir, at susugod na sila dito, no, papunta sa Juda. Nung marinig ito ng hari, natakot siya, pero hindi siya nagpanik. Instead, lumapit siya sa Diyos at nagdesisyon na humingi ng guidance. No? Magaling yung hari. Ipinatawag niya ang buong bansa ng Jerusalem at nag-declare siya ng isang fasting at collective prayer. Wow! Sa harap ng templo, tumayo ang hari at nag-pray ng buong puso. Sabi niya, Lord, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Ikaw ang makapangyarihan sa langit at lupa. Di ba't ikaw rin ang nagligtas sa amin noon at nagbigay ng lupaing ito? Ngayon, wala kaming kakayanan para lumaban at napakalaking army nitong paparating. Pero titingin kami sa'yo. Yan yung sinasabi niya dyan. Tahimik ang lahat at bigla pong may tumayo, no? Si Jahaziel, isang Levita na namove ng banal na spirito ng Spirit of God. At ito po ang dineclare niya, message from the Lord, no? Makinig po tayo. Sabi niya, huwag po kayong matakot. Huwag kayong matakot. This battle is not yours. It's God's. Sabi niya, bukas, lumabas kayo, pero hindi para lumaban. Kung hindi para makita kung paano kikilos ang Panginoon para sa inyo. Wow, amen. Palakpakan natin si Lord, no? Kinabukasan, maaga pa lang, ready na ang army ni Judah, pero imbis na sundalo ang nauna, mga worship leaders ang pinangunahan sila, no, ang nauna. Walang sigawan ng digmaan, ang narinig ay papuri. Diyan po lumabas yung pinakasikat na phrase, give thanks to the Lord, His love endures forever. Amen, no? At habang sila ay kumakanta at nagpupuri, kumilos ang Diyos. Nagkagulo ang mga kalaban, nag-aaway-away sila hanggang sila po ang nagpatayan. Amen? Walang Judean soldier ang gumamit ng espada, pero sila pa rin ang nanalo. Amen? But the end of the day, by the end of the day, pauwi na ang Judah, dala ang blessings at panalo. Siyempre, may mga loot sila, may mga spoils. Hindi dahil sa galing nila sa laban, kundi dahil nagtiwala sila sa Diyos at inuna nila ang pagsamba. Amen? Wow, grabe, no? So, nagsimula ang gera sa natural realm, pero naging spiritual turning point dahil yung hari hindi lang naghanda ng weapons. He didn't prepare weapons, or he didn't just prepare weapons. He prepared hearts. Amen? Magaling yung hari. So, what started as physical attack led to one of the most powerful acts o isa sa pinakamagandang kwento ng isang community na sumusunod sa Panginoon, asking help from God and divine intervention in the Old Testament. Grabe tong kwento na to, no? At marami pa magagandang kwento na hindi kayang gayahin ng Marvel, ng Lionsgate, or whatever production, no? Kaya tayo po, grabe, no? If you have time, talagang basahin yung Old Testament, Judges, Joshua,
Nako, lahat po ng magagandang movies ngayon, lahat po sila ay walang sinabi dito sa mga kwentong ito. Amen, no? Mabilis lang po ako, 3 bagay this morning. When the battle is about to begin, what must we prepare to stand and win, no? 3 bagay. Ready na po ba tayo? Taas ang kamay. Amen, no? Number 1, paano ka mananalo sa isang gera na paparating na or nandyan na sa'yo, nagulat ka, ang laki pala ng problema ang kinakaharap mo. Paano ka mananalo? Number 1, no? Kukunin natin lahat dun sa passage na inaral natin. Number 1, turn back to the commander-in-chief. Sabi dyan, turn back to the commander-in-chief. Alam niyo po, ang pagkapanalo sa isang battle or isang war ay nagsisimula sa pagsuko. Amen, no? Halimbawa, yung Iran, tumigil na. Hindi, ayaw na namin, okay, stop na kami. Doon naman natatapos ang gera eh. Hindi naman natatapos ang gera dahil naubos nila yung Iranians or Israelites. So, hindi po mauubos hindi po matatapos doon ang gera. Kasi mga anak ng bago, magpe-prepare na naman sila, ganyan. Natatapos po ang gera sa surrender. Amen? The battle begins with surrender. Verse 3 and 4 sabi, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Lahat daw po ng tao sa buong community ng Judah ay grabe, no? Buong bansa daw ay nagsama-sama para manalangin at mag-ayuno. Amen? So the moment Jehoshaphat hears the enemy is near, he does not call for generals, no? For his army. Ilan ba yung natin na prepare nating B2 dyan or yung stealth bombers or ilan ba yung na-prepare nating aircraft carriers? Hindi po yun yung una niya naisip. Ang una niya po naisip, nagpa-sona siya sa buong bansa at sinabi niya, mag-ayuno tayo, sama-sama tayong manalangin. Magaling yung hari. Amen, tama ba? Palakpakan uli natin si Lord, no? So he doesn't mobilize troops or sharpen weapons. He turns to God first. Ay, grabe, no? Nalaman niya, no? Natakot eh. Natakot yung hari eh. No? Takbo kagad siya kay Lord. Amen? This is the defining mark of a true follower of Christ. When fear hits, no? Lagi naman tayo eh. Basta may problema tayo, lagi tayo natatakot. Hindi naman lagi tayong, ay, alam ko na yan, kaya kong isolve yan. Hindi naman ganun ang tao eh. Every time na may problema ang tao, laging tinatamaan ng takot yan. Tama ba? Ang defining moment daw ng isang Kristiyano is pag tumama na yung takot sa kanya, ano yung gagawin niya? When the war wages, dapat po ang una nagre-respond sa isang Kristiyano ay yung faith niya. Amen? Pabalik kay Lord. Amen? Sabi mo nga, pabalik kay Lord. Ayan, no? Faith responds by turning back to the true commander-in-chief. Amen? Alam ni Jehoshaphat na hindi siya talaga yung leader ng bansa. Alam niya eh. So naramdaman niya, nasusugod na 3 armies po, hindi lang po to isang bansa, 3 bansa po yung aatake sa kanila. So nung naramdaman ni Jehoshaphat yung fear, tumakbo na agad siya dun sa totoong commander-in-chief, sa totoong leader ng Israel, ng Judah, which is God. Amen? Andyan po ba tayo? No? So, he set his face to seek the Lord. At hindi po to emotional. Intentional niya po itong ginawa. No? Amen? And then he called a national fasting. Tama? Inviting all Judah to join. Pinapaulit-ulit ko, magaling yung hari. No? Magaling siya. Kasi napasunod niya yung buong bansa. He united the community. Hindi lang opinions, hindi nagchismisan, anong gagawin natin. Hindi niya na hinintay na mag-comment pa yung mga tao sa community. Nagpatawag na kagad siya ng collective fasting and prayer. Amen? Gusto ko po marinig niyo to ngayong umaga. No? If you wanna win war, battles on your own, problema mo, victory starts with divine alignment. Amen? No? Hindi kasalanan na matakot, pero yung manatili kang takot,
Yun ang malaking kasalanan, no? Takot din naman si Jehoshaphat. Takot yung hari. Alam niya, hindi nila kaya eh. 3 bansa yun eh, no? From everywhere, atakihin sila, no? At matagal na silang pinag-aaralan nitong mga to. Malaki rin yung takot niya. Kasi alam niya malaking problema yung kinakarap niya eh. Pero yung fear na yon, yung fear sa puso niya, turned him towards God. Nagbunga yung takot niya ng malaking faith kay Lord at bumalik siya. Not away from God. Tama ba? No? Fear often exposes who we trust. Amen? Alam niyo po, kabaliktaran. Madalas ganito po tayo. No? Ang madalas, ang inaalis natin sa options natin pag may problema tayo, si Lord. Tama ba? Madalas po yun. Hindi na po yun, it's the norm sa Christian community nowadays. No? Ang lakas mo mag-life group, ang lakas mo mag-devotion, ang lakas mo mag-prayer, lahat ng conference inattendan mo. And talagang ramdam mo si Lord. Ikaw mismo, hindi lang dahil dun sa mga inattendan mo, pero ikaw mismo, dikit ka kay Lord. No? Pero pag madalas, ang isang Christian, pag tinamaan ng matinding problema, ang unang inaayawan, ay, sis, ayoko munang umattend. Ay, tinatamad ako mag-devotion. No? Tinatamad akong mag-pray. Ang una nating kinakancel, ang una natin niyatanggal natin sa options natin to win the battle, is yung magpapanalo sa atin. Yun ang madalas nagiging problema ng mga Christians. At alam niyo bakit? Kasi yung takot natin, yun ang nag-i-expose kung sino talaga yung pinagkakatiwalaan natin. Madalas kasi, ang pinagkakatiwalaan ng tao, yung hawak nila, kung anong meron sila. Meron naman tayong onting natabi dito eh. Meron, andito na may asawa ko, kaya namin tong masolve. Ganyan tayo eh. Meron pa naman tayo dito, may emergency naman dito. Napaghandaan ko naman siya. Madalas, ang tiwala ng tao or yung takot niya ay ine-expose kung kanino siya nagtitiwala. So, ang first option, tanggalin si Lord sa equation. Tama ba? Masakit po yan, pero totoo yan. Hindi po ako yung parang, hindi, naisip lang ni Pastor yan. Hindi po. Madalas po yan. Yan po talaga tayo. Pansinin nyo, lahat ng nawawala sa church, lagi yan may matinding problema. Amen? Pag dinalaw mo sa bahay, anong ikikwento niyan sa'yo? Sis, kasi laki ng problema ko eh. Lagi pong ganun. Tama ba? Kasi nga, lagi nilang tinatanggal si Lord sa option nila na magsosolve sa kanila, sa problema nila. Amen? Wala naman po nun dito, no? Sana wala na. Amen? Taas ang kamay. Praise God, no? So sa buhay, pag natatakot ka na, alam niyo po ang maganda sa atin, para tayong may built-in alarm. No? Sabi mo nga, built-in alarm. No? Meaning, pag natatakot na tayo sa isang sitwasyon sa buhay natin, ibig sabihin nun, hindi na natin kayang isolve yun. Amen? Andyan po ba kayo? Meaning, pag ikaw, may isang sitwasyon ka, dumadaan ka sa isang problema, natakot ka na, meaning nun, yun na yung built-in alarm mo. Sinasabi sa'yo ng sarili mo na, brother, hindi mo na kayang isolve yan. Kasi nga, takot ka na eh. Tama ba? Kaya ka nagkakaroon ng fear kasi alam mo, yung chances of winning mo mababa. Tama ba? So that's the time, pag naramdaman mo na yung takot, huwag kang mag-turn back to God. Bumalik ka uli sa Panginoon, no? That's the time that we turn back to God, no? And ask for guidance. Turn away pala. No? Huwag tayong mag-turn away. We turn back to God. Amen? Yung phrase dyan na turn his face sa military term po nung time nila, no? Kasi war itong pinag-usapan natin. It means reporting to the highest authority. Yan po yun. No? So turn back to the commander-in-chief. Kasi siya yung nakakaalam kung paano tayo mananalo. Eh. Amen? Si God ang nakakaalam paano tayo mananalo sa laban natin. Amen? You can't walk in power if you're out of position. Amen? So before you fight the enemy, submit to the commander-in-chief. Lagi yun. Amen? Mahirap gawin yan. Bakit? Tanungin niyo po ako bakit? Nakasulat sa Bible eh. Tama ba? Walang nakasulat sa Bible na madaling gawin. Tama ba? Kaya po siya nakasulat sa Bible kasi mahirap pong intindihin ng tao eh. Mahirap pong sundin ng tao. Amen? Meron po tayong tinatawag na counterintuitive, no? Lahat po na nakasulat sa Bible is counterintuitive.
Kasi meron tayong evil desires. Ang puso natin gusto laging papunta sa sarili. Yan po yun eh. No? Kaya siya mahirap gawin kasi pinapagawa siya ni Lord. Amen? No? That's why, ang unang diskarte ni Jehoshaphat ay bumalik kay Lord. Kaya nga, ang galing ng hari eh. Tama ba? So sana lahat tayo ganun this morning. Amen? Pag may problema kayong dinadaanan, you go back to the commander-in-chief. Balik tayo kay Lord, no? You cannot win the battles on earth if you're disconnected in heaven's headquarter. Amen? The first step to winning any war is not drawing your sword. It's bowing your knee. Amen? Sana magkakalyo tayo no, sa panalangin. Amen? Tayo, pare-pareho tayo dumadaan sa matinding problema. Sana magkaroon tayo ng time na lumuhod sa edge ng ating mga kama every morning para makipag-battle. Amen? Para sa mga church leaders, before you lead, let God lead you. You're not the commander, you're just the messenger. Amen? Para sa ating po mga may pamilya, no? Your household needs more than defense. It needs direction. Turn the family back to the Lord. Amen? No? At para po sa may mga pinagdadaanan, kaninang umaga gusto nang sumuko, ayaw na magnegosyo, gusto nang bitawan, ayaw na magpamilya, no? Gusto nang tumawid ng bahay. Lahat tayo may mga ganyang di ba? Nakikipag-bargain tayo every day. Stop trying to win in your own strength, please. No? 5 taon nyo na pong ginagawa yan. 3 taon nyo nang nilalabanan yung problema na yan in your own strength, pero hindi kayo manalo. Bakit? Kasi sarili nyong kakayanan eh. Stop doing that. The battle is too big for you. No? But it's never too big for God. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Anong lesson? Before you raise your hands in battle, lift them in surrender. Amen? No? Turn back to the commander-in-chief. He's not just your last hope. He's your only hope. Amen? Pangalawang bagay, paano tayo mananalo? Una, anong sabi? Turn back to the commander-in-chief. Pangalawang bagay po, victory begins with obedience. Sabihin nga po natin, obedience. Verse 15, he said, "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." No? So do not be afraid. The battle is not yours, but God's. Pangalawang bagay, para manalo sa isang matinding problema, gera, or whatever it is, na gumugulo sa'yo, obedience. Victory begins with obedience. This divine declaration required a response of obedience. Yung sinabi po ni Jahaziel, nung siya po ay inanoint ng banal na spirito at ginamit para mag-send ng message sa Judah, malaking obedience po ang kailangan nito. At ang sinasabi po ni Lord, I will fight for you, but you must follow my instructions. Amen? In life, you can't fight without orders. Tama ba? Alam niyo po, sa lahat ng bagay, ang mas nananalo ay yung may orderliness. Tandaan niyo yan. Ang lagi pong maganda ang result is yung may order. No? Sa buhay din po, pag tayo po ay nagkakaproblema, hindi yan yung parang kung ano lang na lang yung maisip mong solusyon, yun na yun. Hindi po. No? May order po. No? Para manalo. Every soldier, every Christians need a strategy. No? Obedience requires trust in God's word. No? Sinabi na ni Lord eh. The battle is not yours. It's God's. No? Kailangan mo na lang palang sumunod eh. 'Di ba? Yun yung sinasabi ng word. No? Kahit hindi mo pa nakikita yung result ng pinapagawa sa iyo, sumunod ka na. Kasi si Lord na yun eh. Tama ba? Sige po, palakpakan po natin si Lord, no? Tama ba? Pwede mo pang hindi pagkatiwalaan or pwede ka pa pag-isipan ko pa muna. Pero sa ibang tao, pwede pa. Leader ng bansa, pwede pa eh, di ba? Kamag-anak, pwede pa. Pero si Lord na yung nagsabi na hindi mo na kailangan makipaglaban eh. So, ang kailangan na lang natin ay sumunod. Amen? So, in times of crisis,
Obedience to God's voice is the one of the first acts of warfare. No? Madalas tayong mga tao, magre-react kagad yan. No? Pag naipit na sa sitwasyon. But faith waits for God's commandment. No? Ang madalas kasi ang nakikita ng tao, yung physical, ay hindi kaya akong labanan yan. Laging ganon. Ang tao laging ganon. But we Christians, we have weapons na hindi nakikita ng tao. At meron tayong sinasandalan at tinutungtungan na hindi nakikita ng tao. Amen? Meron tayong alam natin na kayang magpanalo sa atin na tayong mga Kristiyano ang nakakaalam at nakakakilala. Amen? Obedience positions you for God's victory. Kaya dapat practice natin yun na lagi tayong sumunod. Alam niyo po, yung obedience, skill po yan. Kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi po ito masusulat sa Bible at hindi po siya mailalagay sa Bible 360 plus times na mag-obey kay Lord kung hindi po siya mahirap. Mahirap po siyang gawin. But this will lead you to victory. No? Kesa naman mahirapan kang sumuway tapos matatalo ka rin naman. O di doon ka na sa nahihirapan ka sumunod, pero alam mong mananalo ka. Amen? No? Alam mo matatambakan mo yung kalaban mo. Tama ba? Pareho lang palang mahirap eh. Amen? So may mga unbelievers na magsasabi, ganun rin pala eh. Kala ko naman, pag nakilala ko si Lord, makaka-jackpot ako, no? Para kang tumama sa loto, hindi ka na magkakaproblema, ganyan, no? Hindi ka na dadaan sa problema, masusolve lahat ng pinagdadaanan mo. Ganun madalas ang mga unbelievers pag nakakakwentuhan mo eh. Tama ba? Kung ganun din naman, dadaan rin pala ako sa lahat ng yan. Wag na lang, wala rin naman palang pinagkaiba. Hindi po. Malaki ang pinagkaiba. Kasi this time, pag sumusunod ka kay Lord, hindi sa iyo yung laban. Kay Lord, no? So yung laban mo dati na ikaw mag-isang sumusolve, pag nakilala mo si Lord, at nilagay mo yung pananampalataya mo sa Kanya, siya ang lalaban para sa'yo. Amen? No? Taas po ang kamay ng mga first-timers po sa church. Taas po ang kamay. Yan. No? Ayan. No? Ayan po, may kasama na po kayong lumaban sa mga problems nyo. At sure ako masosolve yan. Today. Amen? Palakpakan po natin si Lord. No? Sinabihan sila ni Lord, sabi, tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. You will not have to fight this battle, sabi niya. Take up your positions, stand firm and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out and face them tomorrow and the Lord will be with you. Oh guys, sabi niya po dito, tomorrow march down. Go out and see. Ang problema sa ating mga tao, ang ginagawa natin sa problema natin, tinatakbuhan natin. No? Harapin nyo daw. Tama ba? Harapin daw eh. Ayan o. Take up your positions and stand firm and see. No? Harapin nyo, huwag nyo takbuhan. Tama ba? Ang maganda dito, hindi na kayo yung lalaban sa problema nyo. No? Titignan nyo na lang paano siya masusolve. Amen? Grabe, no? Ito po yung sinasabi ko kanina. Madalas ang obedience, counterintuitive. No? Bata pa lang yan. Iinom ng vitamins, napakahirap na. No na kaagad. No? Amen? Bata pa lang, utusan mo kumuha ng kung ano, ayaw na kaagad. Hanggang sa paglaki po, ang tao, may tinatawag na counterintuitive. Ang Bible po, lahat ng sinasabi po dyan is counterintuitive ng tao. Kaya po ang tao, hirap na sumunod sa Bible, hindi dahil ayaw mo lang. Kung hindi ayaw mo talaga. Kasi yan po ang nature ng tao. We have this counterintuitive na pag sinabi ng Lord, ito gawin mo, lagi ka kagad may naiisip na iba. Nakala mo yun na magsosolve ng problema mo. No? Kaya napakahirap pong sumunod sa Christian eh. Lahat naman po tayo, umaga pa lang nakikipag-battle na tayo kay Lord eh. 'Di ba? Amen? Ang tagal nang sinasabi sa'yo ni Lord na, nak, bitawan mo yan kasi yan na magsosolve ng problema mo. Pag binitawan mo yan, mawawalan ka ng problema.
5 taon na po na sinasabi sa'yo ni Lord na bitawan mo. Hanggang ngayon, hawak mo pa din. Nagsanga-sanga na yung problema mo. Tapos tatanungin mo si Lord, Lord, paano ko ba masosolve to? Nak, yun lang, bitawan mo. Bitawan mo yan. 'Di ba? Pero hindi eh. Kasi nga, ang hirap sumunod eh. But then again, pag obedient ka, hindi mo kailangang lumaban sa problema mo. Ang lalaban ay si Lord para sa'yo. Amen? Obedience opens the door for God to act in a way beyond our ability. Yung pagsunod kasi natin, doon nag-i-start na makakilos si Lord eh. Kasi the more na hinahawakan mo yung manibela ng buhay mo, the more na hindi makakontrol si Lord. Wala namang pasahero na nakikikambyo eh, tama ba? Wala namang pasahero na nangaagaw na manibela eh. Tama ba? Yan ang maganda rin kay Lord eh. Kasi alam naman niya kung saan tayo pupunta eh. Alam naman niya kung saan tayo mas magandang dumaan eh. Pero hindi naman niya pinapakailaman yung manibela pag ikaw may hawak eh. Tama ba? But it's up to you to know your position and to know Him na alam niya kaya niyang patakbuhin yung buhay mo. Amen? No? Pastor, ibahin mo yung problema na pinagdadaanan ko. Hindi mag-work yung sinasabi mo. Ginawa ko na po lahat. Ginawa niyo na po ba lahat? Na-solve po ba? So, hindi na-solve. Meaning, hindi niyo pa po ginawa lahat. Tama ba? Kasi kung ginawa niyo na lahat at na-solve, tama, ginawa niyo na po lahat, na-solve eh. Pero kung hindi pa rin nasusolve, at sinabi niyo ginawa niyo na lahat, hindi niyo pa po nagawa lahat. Amen? Ganun lang kasimple. No? Ito kakaiba itong nangyari sa kanila eh. Tama ba? Hindi sila gumamit ng espada pero nanalo sila. Tama ba? Hindi sila gumawa ng paraan. Sit back and relax nga daw, sabi ni Lord eh. Stand, take your position and see, sabi ni Lord. Wala silang ginawa. Kung may popcorn nun, baka may popcorn pa si Jehoshaphat eh. Tama ba? Yun yung pinapagawa ni Lord. Nagawa nyo na ba yun? Oh, hindi pa. Ibig sabihin, hindi nyo pa po nagawa lahat. Try nyo tong sinasabi ko. Amen? Ay, sinasabi ng Bible. Amen? Grabe si Lord, no? Para po sa mga leaders ng simbahan, obedience in leadership is not about strategic perfection, but spiritual alignment. Pansinin mo, mas madaling sumunod yung tao pag ina-align mo lang sila sa gusto ni Lord, hindi sa gusto mo lang. Amen? Parang ang hirap-hirap magpasunod ng tao eh. Pero pag lagi mo sinasabi, alam mo, nung nabasa ko to, in-impress sa akin ni Lord na ito yung gawin natin. Pag vision lagi ni Lord yung binababa mo sa tao, tas naka-align ka lagi sa gustong gawin ni Lord, parang ang bilis sumunod ng tao. Tama ba? Amen? Kasi nga hindi about, leadership in church is not about perfection, no? Or strategic perfection, or napakaganda ng strategy mo, ang ganda ng gamit yung software, or whatever it is, ang ganda ng gimmick nyo. Hindi po. It's always about spiritual alignment. Amen? So stop trying to control the battle and start following God. Amen? Sa mga Christians na patuloy na dumadaan ng testing, don't let fear push you into self-made solutions. No? Madalas kasi yung takot na yan, pag kinabahan ka na, nagpanik ka na, mag-iisip ka na ng ano mo, pare, baka pwede mo akong puntahan dito sa bahay kasi ang laki ng problema ko eh. Ganyan tayo lagi, di ba? Or, baka meron ka dyan kasi ang laki ng problema ko, hinahabol na ako. Mga ganon, di ba? Pero hindi. Huwag mo daw hayaan na kainin ka ng takot. Kundi kumapit ka sa Panginoon. Amen? Praise God, no? Obey the last word God gave you, even if it feels passive. Sabi, obedience is spiritual warfare. Yan yung sinasabi ko kanina. No? So, makipaglaban na kayo habang nag-o-obey kaysa nakikipaglaban kayong disobedient at hindi naman nasusolve yung problema niyo. So doon na tayo, so nag-o-obey tayo, ang hirap pero nag-o-obey tayo. Pero alam mong sure ball ka naman nanalo. Amen? Praise God, no? Sa mga pinanghihinaan po ng loob, again, sa ayoko nang bumangon, ayoko nang mag-lead, ayoko nang maging coach, ayoko na magpastor, ayoko na maging discipler, ayoko na magnegosyo, ang hirap, ayoko nang itaguyod yung pamilya ko. You're not losing because you're weak. No? Tingin po kayo sa akin. You're stuck
in that problem because you are disobedient. Because you are disobedient. Napakasimple lang po nung sinabi ni Lord. Sabi niya sa akin yung laban, huwag ka nang makialam. No? God cannot bless what He did not instruct. Amen? Anong lesson? The road to victory is paved not with weapons, but with willingness. No? Sa kaharian po ng Diyos, in the kingdom of God, we don't fight for victory. We fight from obedience. So, pambihira, everyday ang hirap pong sumunod. Pero pambihira, makipag-battle kayo. Sundin nyo si Lord, no? Sundin nyo siya kahit ayaw ng katawan nyo, ng isipan nyo, takot kayo. Hindi, sundin nyo si Lord. Kasi doon tayo mananalo. Amen? When we obey, we give God permission to show Himself mighty. Ay nako, i-showcase ni Lord gaano siya makapangyarihan. Kung paano niya isosolve yung problema mo. Sometimes, the most powerful move in war is to stand still and listen. Stand still and listen. Amen? Grabe, ang bilis, no? Pangalawa, ano yung una? Turn back to the commander-in-chief. Pangalawa, victory begins with obedience. Pangatlong bagay at huli, worship is a weapon. Worship is a weapon. Verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount of Seir who were invading Judah, and they were defeated. Sing instead swing. Worship instead of worry. Amen? Taas po ang kamay dito nang merong isang Christian song na alam. Taas ang kamay, kahit chorus. Kahit ang buhay ng Kristiyano, kahit yun lang, pwede na yun. Meron po ba lahat? Taas ang kamay. Kung lahat po ay nakakaalam ng kanta, so meron na kayong weapon. Amen, no? Sabi, sing instead of swing, no? Worship instead of worry. King Jehoshaphat and the people did something surprising and radical. Imagine mo, gera yun eh. No? Imagine mo pupunta ka, gera, tangke, kalaban mo, no? B2, lahat, no? Aircraft carriers. Tapos ang dala mo, worship. Ibang klase yun. Walang gumawa nun. Tama ba? Sa Bible nyo lang po makikita yan. Wala pong gagawa ng ganong pelikula. Kasi, that's surprising. At baka mag-flop yung pelikula pag may gumawa nun. Pero ginawa po nila sa Bible. At matindi doon, nag-work. Tama ba? Amen. So they didn't send the warriors at the front lines. They set the worshipers. No? Grabe. So alam nyo na kung bakit nasa harap. Alam nyo na kung bakit yung worship natin, yung worship session natin ay nasa unahan. Kasi sila yung nagpe-pave ng way eh. Sila yung unang nakikipag-battle, no? Para sirain lahat ng haharang sa atin para marinig ang Lord. Amen? No? After nun, pinesto daw nila yung mga worshippers sa harapan. And then, as they worship, God moved. Grabe, no? Kumilos daw ang Panginoon as they worship. Ibang klase si Lord. No? Habang kumakanta sila, God shifted the battlefield. Worship invited the divine into the natural. Worship shifts the atmosphere. Amen? Na-experience nyo na ba yung bahay nyo na parang lagi kang binabangungot, lagi kayong may sakit, no? Nananaginip ka, yung coat na binili mo sa ukay-ukay, sinasakal ka, yung mga ganun. Di ba may mga ganyan tayo? Di ba? Tapos nung nag-start ka na magpatugtog, binabad mo yung bahay nyo sa worship songs, pinag-pray mo, nirebuke mo, ikaw na galing sa ukay-ukay, tigilan mo ako ha, in Jesus' name. Simula nung gumanong ka, di ba? Hindi na umulit. Alam niyo po, madalas sa amin yan, pag nawawala kami sa bahay, 3 days, ganun, kunwari, bakasyon kami sa ospital dahil nagkasakit si Nova, yung ganun. Pagbalik namin sa bahay, ay nung pinanganak si Miguel, pagbalik namin sa bahay, parang binabangungot kami. So after nun, nagano kami,
dineliver ko. After nun, di na bumalik. No? Tapos, nawala na. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Biro lang, no? Yung worship kasi, it shifts the atmosphere. No? Again, alam nyo na kung bakit hirap na hirap kayong kumanta. Hirap na hirap kayong magtaas ng kamay. Kasi nga sinasabi sa inyo ng problema nyo na huwag nyong gawin yan eh. At sinasabi sa inyo ng isipan nyo na huwag nyong gawin yan. Bakit? Kasi yan yung magsosolve ng problem nyo eh. Amen? Bakit ang mga Christians, dalaw kayo sa mga churches, hindi po lahat yan kumakanta. Hindi po lahat yan nagtataas ng kamay. Hirap na hirap po yung media team natin na mag-create, gumagalaw pa yung mga lyrics, gumagalaw pa. Hindi nyo naman ginagamit. Di ba? Hirap na hirap po yung banda natin na magtutugtog, napapagalitan na ng mga music director yan. Di, biro lang. No, mababait po mga MD natin. Hirap na hirap yan, di ba? Talent nila yan. Tapos tayo, magtaas ng kamay, magbukal lang ng bibig, hindi natin magawa. Bakit? Hindi lang dahil ayaw mo. Ayaw rin kasi ng kaaway na masolve yung problem nyo. Amen? Ako po, worshiper din ako. 11 years ata ako nag-worship lead. Until nahigad ako. Yun. Wala na. De, biro lang. Kumakanta ako, pero hindi ako ganun kagaling. Pero I lead people sa worship. Di, wala nga. Nahigad na nga eh. Wala na eh. No? So, so ibig sabihin, lahat po tayo dito, dapat pagdating nyo sa church, alam ko bit-bit nyo yung problema nyo eh. Tama ba? Pero dapat bit-bit nyo rin yung weapon nyo. You war against your problem. Amen? No? Ang worship po, hindi lang po yan para sa magagaling kumanta. Amen? Kaya nga po namin nilalakasan para hindi nyo na marinig eh. At hindi namin marinig yung yung boses nyo eh, di ba? Para kahit nagkakanta kayo dyan, nakikipag-away lang kayo, no? Nakikipaglaban lang kayo sa problema nyo. Amen? De, biro lang po. No? So pagdating ng kantahan, it's a powerful session na wag nyong hayaan na lumampas. No? Meron kasi mga Christians, ang galing tumantsa eh. Darating pag-akyat na ng pastor eh. Talagang nilalaktawan yung worship session eh. Pero hindi nyo alam, napaka-powerful po ng worship session. No? Amen? No? So dapat pag worship session na, taas ang kamay, kumakanta. No? Amen? Worship is not emotional hype. It's spiritual warfare. No? Hindi naman kayo pinapansin ng ng mga katabi nyo. To be honest, pag uwi naman yan, hindi naman kayo chichismis niyan eh. Na, grabe pala, naglululuhod yung kasama ko, yung katabi ko sa church, hindi naman kayo igaganyan eh. Tumataas yung kamay mo, nagkakanta ka, hindi naman po. Makakalimutan niya rin po yan sa dami ng problema niya. Ipoproblemahin niya pa po yung pagtaas yun ng kamay. Hindi na po. No? Kaya wag niyo po silang problemahin. Amen? Pag worship session, taas niyo yung kamay niyo. Ay, pambihira, kantahan niyo si Lord. Bakit? Kasi yan yung magsusolve ng problem niyo eh. No? Can we just appreciate yung worship team natin in leading us, no? Amen. Grabe. No? Sama na ka. Asan ba yung keyboardist natin para mas spiritual tayo dito? Hindi, biro lang. No? Hindi, I think this is the right time. No? So in your darkest moment, when fear is thick and enemies are near, open your mouth and worship. No, grabe. Ang dami pong kanta. Hindi po kayo maubusan. Kahit isa lang po alam nyo. Pwede na yan. Amen? Worship doesn't ignore the war. It's your weapon. It invites the warrior king. No? Pag kumakanta ka pala, nag-open yung heaven, tas bumababa yung Espiritu ng Lord, at siya yung lumalaban sa problema mo. Amen? Amen? No? Pero sa mga magbabar exam, hindi po si Lord ang sasagot ng exams nyo, ha? Kayo po. Tama ba? So mag-review pa rin kayo. And kung nag-review kayo, feeling nyo, binigay nyo na yung best nyo, then, yung next nun, si Lord na yan. Amen? Tama ba? Huwag naman lahat. Narinig ko si Rhea kanina, nagpaaral sa kanya si Lord. No? Grabe. Grace ni Lord yun. Tama ba?
Worship demonstrates radical faith. Nung nilagay nung hari yung mga singers sa harap, that's vulnerable. Tama ba? Anong gagawin ng mga singers sa harapan? Ano gagawin ng mga clanging cymbals at mga harps nila sa harapan at mga boses nila? Pag inatake sila ng mga Moabites, ang lalakas pa naman mga gat niya mga yan. Kaya nga Moabites tama ba? Hindi talaga kaya. Hindi kaya, no? Pwede na, no? Yung act nila na yon, it says it all. Sinasabi ng act na yon na we trust God more than our weapons. Amen? That's our weapon. Our weapon is worship. Our weapon is worship, no? Kung kayo po ay medyo Gen Z, no? Kay Forrest kayo, tama ba? At kung kayo ay medyo may edad na, no? Ron Quinoli, Hillsong, pwede na, no? Tama ba? Or kung ano man, marami po tayong Tagalog at meron tayong magagandang originals at may mga lalabas po tayong original, no? Nag-plug na no? na mga songs this year. Tama? Gamitin nyo po, no? So sana, lahat po ng nandito, naka-record po kayo, no? Next week, sana po ay makita namin kayo na nagtataas kayo ng kamay. Kumakanta sa Panginoon, hindi para sa amin at hindi po para sa church, kung hindi para sa Panginoon at para sa inyo. No? Balitaan niyo po ako kung paano kayo mananalo sa mga gera niyo sa buhay as you worship God. Amen? The loudest faith statement is not a sermon, but a song in the storm. Sa panahon na dumadaan ka sa problema mo, kantahan mo si Lord. Amen? I-worship mo si Lord, no? Worship activates God's power, no? When we praise, God fights. Amen? No? Magugulat ka, may mga problema ka nasusolve. 3 years, 5 years, 10 years mo ng problema nasusolve. Bakit? Nag-start kang bumalik kay Lord, sumunod, at magpuri sa Kanya. Amen? Ang matindi, He didn't just defend them. Nung nag-worship na sila, He ambushed their enemies. When you worship, God's go ahead of you. You may not see the war in the heavenlies. Hindi mo man nakikita nangyayari sa langit. Pero pag nag-worship ka, nagre-release ito ng divine intervention at hinahayaan mong kumilos si Lord sa sitwasyon mo. That no human effort can. Tapos dito ang kamay. Na may problema siya na siya lang nakakaalam na ang tagal niya ng problema, taas ang kamay. Hindi mo naman kailangan, hindi kita tatawagin at i-share dito. Huwag kang mag-alala. Taas mo kamay mo. Ang bihira, baka ito yung solusyon. Amen? Try mo lang. No? Kahit mahina lang yung boses ko, nahihiya ka, basta ibuka mo yung bibig mo, worship mo si Lord. Para sa ating mga worship leaders and musicians, your role is not filler time. It's frontline ministry. Lead like warriors, not entertainers. Para sa mga Christians, worship is not just for Sunday. It's a daily weapon, no? When fear attacks, raise your voice before you raise your fist, no? Sa mga discouraged, again, sa mga pinanghihinaan ng loob, if you don't know what to do, what else to do, worship anyway. Worship God. Your praise confuses the enemy and invites God's power into your battle. Amen. Grabe, no? Yun lang pala yun. So sana, ma-encourage kayo today na as we worship God, taas niyo yung kamay niyo. Papurihin niyo ang Panginoon. Hindi naman po tayo gumagamit ng Hebrew word dito sa mga lyrics natin. At madalang naman po tayong gumagamit ng Bisaya. I know, maintindihan niyo naman at mababasa niyo. Gamitin niyo po. No? Worship is not what we do after the fight. It's what wins the fight. If you want breakthrough, don't wait until the battle is over to lift your hands. Madalas kasi ganyan tayo eh. Pag nasolve na yung problema, saka natin i-worship si Lord. Hindi. Sing now. Praise now. Worship is your weapon. Tandaan niyo yan. Sabihin niyo nga, worship is my weapon. Amen. Your praise may not stop the battle, but it will summon, it will welcome the one who finishes it. Si Lord ang magsosolve ng problema niyo. Recap,
When the battle is about to begin, ano po ang dapat niyong i-prepare? Number 1, turn back to the Commander-in-Chief. Number 2, victory begins with obedience. At pangatlong bagay, worship is a weapon. You know what, guys? This church is a worshiping church. At sana po ma-enjoy natin. Ngayon, truly, bakit tayo nag-worship sa Panginoon? Amen. Taas po ang kamay na may problema, kaliwang kamay. Sige, kaliwa muna, kaliwa. Taas ang kamay. Yan. Sino po dito ang marami pang problema maliban sa isang tinaas niya? Taas ang kamay. Again, kabila naman. Kanan. Yan. Di ba? Ang dami natin problema. Tandaan niyo po yung position na yan. Tandaan niyo po yung position na yan. Yung position na yan ang magpapanalo sa inyo sa problema niyo. Tatayo po tayong lahat. Kakantahan natin si Lord. No? I'll invite the worship team to worship with us. Taas po natin mga kamay natin. Let's worship God. Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. Come on, raise your voice. The joy of the whole earth. We're singing great. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Come on, raise your hands, church. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Come on, worship God. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Come on, church. Oh, we're singing great. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Come on, raise your hands. Worship God. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven Can we raise our voice to the Lord? Last chorus.
church sing. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and For the last time, sing. Lord, we want to lift your name on Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Lord, nakikita mo po ang aming mga kamay. Naririnig mo po ang aming mga tinig. Panginoon, we invite you in our lives. Lord, this time, nahayaan namin kayo ngayon. We'll just take our positions as your child. As your obedient child. Lord, bumabalik kami sa iyo. Lord, kayo na po ang bahala sa mga kinakaharap namin, Panginoon. And today, may mga problemang nasusolve. May mga kakulangan na pupunan. May mga naliligaw na nakakita ng tamang landas. May mga taong pinanghihinaan na nakakakuha ng bagong lakas ng loob. And that's my prayer today. And Lord, samahan mo kami as we journey this life. Lord, wag mo nang hayaan na mag-isa kami, Panginoon, sa mga problema namin, sa mga gera na kinakaharap namin. Maraming salamat. Lord, bless all the hands that are raised today. And I know, gumagalaw ka ngayon. Your presence is here. Maraming salamat po. We praise you and worship you. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Malakas na malakas. Yes. Sige po, maupo po muna tayo ulit. Ayan. And we would like to appreciate the powerful word that was given by Pastor Miko. Pwede po ba natin i-appreciate ang ating pong pastor? Palakpakan po natin. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastor Miko. Alam niyo po, malaking blessing po para po sa mga pastors, sa mga leaders po natin, yung ma-appreciate po sila at lalong-lalo na po ipag-pray po sila. Marami po silang mga secret battles na hindi po natin alam, but of course, sila po, syempre unang-una lumalapit sa Panginoon, pero mahalaga po na tayo bilang pamilya po din nila, pinananalangin po natin sila. So again po, palakpakan po natin ang ating pong pastor. Pastor Miko, we appreciate you and we thank you for the word. Ang ganda po, no? Kahit po nag-recap si Pastor Miko, marami po tayong napulot. Ayan po. Unang-una po, ano po ang dapat natin gawin to win the war? Ayan, marami po tayong mga gerang pinaglalabanan sa atin pong buhay. Unang-una po natin gagawin, turn back to the Commander-in-Chief. Ang famous saying po, 'di ba, pag matapang yung tao, 'di ba? Talagang hindi tumatakbo 'yan. Ngayon po, atapang pala kapag tumatakbo papunta kay Lord. Ayan. So alam niyo na po, unang-una niyo pong gagawin, takbo agad, pero papunta kay Lord. And then the second one, obey po tayo. Ayan. We have to be spiritually aligned. Alam niyo po yung isang movie, and Pastor Miko, kahit sinabi po niyo, marami pong mga pelikula, yan, hindi dapat yan yung mga fino-focus natin. Pero may mga movies po na maganda po yung lessons na makukuha natin. Isang movie dyan, yung Hacksaw Ridge. It was a soldier na hindi po siya lumaban with a weapon. Dahil po sa faith niya,
siya po, kumuha po siya ng permission doon po sa chief niya. Lahat po nung mga sundalo nagbabaan na doon sa ridge. Retreat na sila kasi tatalo na sila nung mga Hapon. Pero siya po, hiningi niya sa chief niya, Chief, hayaan niyo po, bigyan niyo po ako ng directive na magstay ako dito sa ridge dahil marami pa akong sasagipin. At nakapagsagip po siya ng lahat ng mga sugatan doon without using any weapon. Binaba po niya isa-isa. From the very, very tall ridge, binaba po niya isa-isa yung mga sundalong sugatan. And he was also led by the Lord kasi po Christian po siya. So he won that victory because of the Lord. And thirdly, ayan po, yung worship is a weapon. Powerful weapon po yan. Yung worship daw po nagsishift ng atmosphere natin. Kung tayo po ay nandun sa problema, alam nyo po, biglang magsishift yung inyo pong kapaligiran. Biglang magsishift lahat po ng circumstances na hinaharap nyo. Basta po, unahin nyo rin po mag-worship. Lalo na kapag wala po kayo sa tono. Alam na alam po ni King yan, si King Edward. Pagka nag-worship na yan, alam nyo po, biglang nananalo na siya doon sa mga pinaglalabanan niya dahil sabi ni Lord, Nak, okay na, wag ka nang kumanta, wag ka na mag-worship. Ganun po yun. Kaya ito pong mga praise and worship team po natin, alam niyo po, tayo din po ay blessed because we have them na talaga nag-encourage po sa atin to worship God. Raise your hands when you worship the Lord. Para pong bata, di ba, kapag ka po natotrouble yung isang maliit na bata o toddler, una po niyang instinct is to raise his or her hand para ano? Para kuhanin po siya ng nanay o tatay niya. Sa atin po, ganun po ang nakikita ng Panginoon. Pag tinataas po natin ang kamay natin, nagpapakarga tayo sa Panginoon. Di ba? Ang ganda? So, thank God po sa atin pong word na napakinggan today. And again, we appreciate all of our pastors. And of course, this time din po, magbibigay po tayo ng announcements. Please take note dahil meron po tayong life retreat this coming July 3, 4, and 5. So, i-prepare nyo na po. Ipag-pray nyo na yung inyo pong mga prospective na mga friends at gusto nyo pong makilala ang Panginoong Diyos. Let them attend the life retreat on July 3, 4, and 5. And secondly, meron po tayong SOD graduation on July 5, 7 p.m. Palakpakan naman po natin lahat po ng mga mag-graduate sa SOD. Ayan, congratulations in advance. Attend po tayo to support the students. Thirdly, may ministry huddle po tayo. So for all of the leaders, we have a ministry huddle on July 6, 3 p.m. sa 7th floor po. All volunteers are invited. And speaking of volunteers, sa buwan po na ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag-volunteer. Pwede po bang tumayo kung kayo po yung isa sa mga nag-participate as volunteers for this month? Tayo po, yung mga nagsalita po dito, nag-pray po dun sa atin pong mga new friends, lahat po, kahit po small yung inyo pong ginawa, pwede po bang tumayo? Can we ask the volunteers if you are one of those? Tayo po kayo. Ayan. Bukod po sa ating pong worship team. Ayun po, sige po, sige po. Please stand up and let's give them a big clap offering. Ayan. Isipin niyo po, hindi po biro yung mga ginagawa po ng mga volunteers. They also have to wake up early, kahit Sunday po. Alam niyo, rest day yung rest day ng iba yan. Pero sila po, they wake up early, they come here, and of course, they do their job. So thank you and we appreciate you. So sa atin din pong mga new friends who have come today, if it is your first time in the house of the Lord, may we see you as well. Pwede po bang tumayo yung una pong beses na naka-attend po dito? Tayo po kayo, together with the one who invited you. Sino po yung nag-invite? Tayo din po. Ayan! Mas malakas po na palakpak. Hello! Tingnan po natin. Ayan, ikot po yung mga nakaupo. Tingnan niyo po yung mga naggagandahan at mga nagagapuan po natin, mga new friends today. And if you are near that person, pwede niyo po bang kamayan? Kamayan po ninyo. Ayan! Na may ngiti sa inyo pong mga mukha. At sabay-sabay po natin silang i-welcome in 3, 2, 1. Welcome to the Life Giver family. Ayan. We welcome you all po and
have some good news para po sa inyo, sa mga new friends po natin. Kayo po ay susunod sa atin pong Connect team. Meron po tayong konting ibibigay po sa inyo. Sunod lang po kayo sa atin pong Connect friends. We have some snacks for you and some gifts. Ayan. Yung mga nakahawak po ng placards na new friends. Sunod po kayo. Bababa po sa VIP lounge. Ayan. At sasamahan din po ng mga nag-invite. Alright. Thank you very much. Okay. Praise God po. Salamat po, salamat. And for all of the coaches as well na involved, ayan, samahan po natin yung mga new friends natin sa VIP. Thank you very much po, and God bless you. We'll call back Pastor Miko for the benediction. Tayo po tayong lahat. Taas po natin mga kamay. Let's receive the blessing from the Lord. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling and make you stand unblemished. Make His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the life giver. When the fellowship ends, God bless you, Life Giver Church. See you on Sunday. Sa langit at lupa, sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos sa langit at lupa, sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. O Diyos, walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa winan